Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength. Mental health matters. Okay. Oh, yes. And before we move on, Pam and resource speaker, I would like to share to you a Bible verse found in 1 Peter 5:7. This is one of my favorites, especially Okay. ako ay, well, lahat naman tayo nalulungkot, di ba? Lahat tayo nalulungkot. There are really times na talagang nalulungkot tayo. And this verse always gives me, strength and courage, no? It's found in 1 Peter 5:7. I hope I can memorize it. It says, cast all your anxiety, no? Sa New English version, it says care. Cast all your cares. But sa modern version, cast all your anxiety, all your Anxieties. problems on Him because He cares for you. And, Pam, this verse reminds us that God cares for us and Oh, yeah. us manage our problems, our anxiety. Sometimes kasi we feel so down and so weary and it seems nobody care. Parang walang pakialam ang mga tao sa akin. Walang nagmamahal sa akin. Walang Ay, nagkikita. grabe siya. So, but this verse tells us na kahit walang pakialam ang ating mga kaibigan na ating kapamilya, parang ikaw lang nag-iisa sa mundo, ang sabi ng Bible verse na ito, ang big boss natin sa taas, our big boss up there, ang ating Panginoon, ay nakaagapay sa atin all the time. Amen. No? Wow. What an assurance. That's a very big comfort. I will share mine too. It's found in 2 Timothy 1:7. It says, for God has not given us a spirit of fear. Pagka gayon nagtatakot. Marami tayong kinakatakutan at kasama dun yung anxiety. Pero gusto ko yung anxiety, gagawin ko siyang anxiety. Opo. And what God has given us is a power of love and of sound mind. Okay? So if you are afraid, that's not what God would like us to think about. He loves us to think about many good, beautiful things. Okay. Doc Lane. Napakaganda nung sinabi mo eh. It's either, well, there are always 2 points to choose, no? Dalawang dulo na pagpipilian. Anxiety, mga problema, or anxiety. No? Oh, yeah. Ngayong gabi, malalaman natin, aside from anxiety, no? Ano pa ba ang iba't ibang mga mental health problems? Kasi marami tayong nararamdaman. Maraming mga sabi nga sa Bicol, ano ang nangyayari sa alimantak ninyo, no? Ang alimantak sa Bicol ay anong nangyayari kung sa Tagalog term kukote or sa inyong kaisipan, no? Meron pang isang term, alimpatakan. Alimpatakan. Anyway, so Pam, and ngayong gabi, we are very, very fortunate na meron tayong isang resource speaker na ibabahagi sa atin. Hihimay-himayin niya. He will dissect the different kinds of mental health problems in so short a time, no? Pero talagang expert na ito. And so, talagang madadissect niya yan in just the span of 30 minutes. Will you please introduce our resource speaker? My pleasure. Our speaker tonight is PhD in clinical psychology, and he would like to be affectionately called as Pastor.
And he is a pastor also, really, as the truest sense of the word, a leader from Davao City with over 26 years of experience in psychology, counseling, and spiritual care. So mas marunong na siya sa lahat. He is known for his pioneering work as the founder of the Hoffen Clinic. I hope I pronounce it properly, the first mental health clinic established among the 12 Adventist hospitals in the Philippines. And he is currently serving at the Adventist Hospital Davao as member of its administrative council, where he integrates his background in clinical psychology with faith-based service and community outreach. He draws strength from and inspiration from his wife, Leela, and their 3 children, Yobel, Yoni, I hope I have it properly said, and 30. He is now the president of Adventist Mental Health Association, Southeastern Philippines Union Mission. Ladies and gentlemen, my pleasure to introduce to you Dr. Christopher Del Monte. But before we go there, let us have a word of prayer. Can we invite you, please, to stay calm for a second? Let us pause for this to give our Heavenly Father this time. Okay, let's pray. Holy Father, gracious Lord, set our minds on your righteousness and let your words only occupy it. In Jesus' name, amen. And now, Amen. yes, Doc, Dr. Chris can you Del Monte, please? take it away. Yes. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. And of course, are we also understand that there might be people joining us from other parts of the world. So baka araw din ngayon sa kanila. So magandang umaga. Or since this is this radio program is live stream via Facebook, so malamang may mga tagapakinig at tagapanood tayo na nasa iba't ibang bahagi ng mundo na ngayon ay araw din or umaga, hapon. Magandang araw, magandang gabi, magandang umaga sa inyong lahat. I'm so happy to be joining you tonight. Doc Lalaine, maraming salamat sa invitation. And it's always a pleasure having activities like this with you, no? Yung mga ganitong gawain na ako'y napapasama sa iyo at sa iyong pangkat. I always consider it an honor and a pleasure. At the same time, an opportunity to serve, to minister. So maraming salamat sa invitation, Ma'am Pam. Magandang gabi sa inyo. Sa mga nakikinig, I understand we have sa chat box, nakita ko we have one from Mindanao also. So maayong gabi sa tanan. Let me just greet, of course, yung Adventist Hospital Davao. Of course, I'm also sending you greetings coming from my institution and also from my church as a pastor myself. So I'm so happy tonight. And very exciting nga, pero iniisip ko paano ko siya sasabihin in 30 minutes na makakapsulize yung kaalaman na gusto nating ibahagi. By the way, it's raining hard still in Davao, 2 gabi na ito. So sa mga nakikinig from Mindanao, other parts of Mindanao, hopefully okay lang kayo dyan. Okay. Ito, gusto kong simulan, Doc Lalaine, Ma'am Pam, yung pagbabahagi ngayong gabi by asking a question. Like, naranasan nyo na bang mapagod, hindi lang sa katawan, kundi pati sa isip at damdamin? O baka may kakilala kayo na dati masigla, masayahin, pero ngayon ay parang tahimik, walang ganang kumilos, at laging nag-iisa. Opo. Iyan po ay mga sinyalis na maaaring may kinalaman sa mental health. Kung paano tayo nag-isip or nag-iisip, nakakaramdam at nakikitungo sa iba. At gusto kong sabihin sa inyo ngayon, o ngayon pa lang, na ang mental health ay hindi kahinaan. Hindi rin ito dahilan para ikahiya. Isa po itong aspeto ng ating kabuuang kalusugan. Kasama na diyan ang physical at spiritual health. Maraming mga pagkakataon na para bang
hindi lubusang naiintindihan yung mga bagay-bagay patungkol sa mental health. Kaya kailangan nating liwanagin, no? Para sa mga taga-subaybay natin, ang mental health ay tungkol sa ating pag-iisip, pakiramdam, at kaugalian o yung mga ugali natin or behaviors. Kasama rito kung paano tayo nagde-decide, nakikitungo sa ibang tao, at humaharap sa mga problema araw-araw. And then katulad po ng ating puso or ng baga, ang isip or ang utak natin at damdamin natin ay pwedeng mapagod, pwedeng ma-stress, o magkaroon ng karamdaman. Lalo na kapag sunod-sunod ang mga problema, yung mga traumatic experiences. By the way, we are offering our prayers and our condolences to the family, the bereaved family or families of those who were yung tragically na napakalungkot na pangyayari. So in spirit and as a support, as a gesture of support, we prayed for them in our church kanina. So yun, yung mga bagay-bagay na yun, yung mga ganong pangyayari. O sometimes yung kawalan ng suporta o yung pang feeling mo na walang sumusuporta sa iyo. All these things pwedeng makaapekto sa ating pag-iisip. At yung epekto na yon ay pwedeng magbunga ng karamdaman sa pag-iisip. Yun na nga yung sabi ni Doc Lalaine kanina, mental health conditions. Gusto kong umpisahan yung ganong pag-uusap sa among us mental health professionals. I mean, I'm referring to psychologists, psychometricians, psychiatrists all over the world ay gumagamit ng yung manual na tinatawag na Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Pang-5 edisyon. Ano na yun ngayon? Yung may TR na, yung text revision. Ang aklat na ito ay yung ginagamit ng mga, sabi ko na nga, mga mental health professionals at mga counselors para mas maunawaan at ma-diagnose ng tama ang iba't ibang mental health conditions. Para po itong gabay o reference book na nagbibigay ng listahan ng mga kondisyon at ng kanilang mga sintomas para hindi basta-basta nanghuhula lang at para mas maayos yung tulong na maibibigay. So, ganun yung ginagawa natin. And in this book, sa DSM na aklat, it's a manual actually to be very technical about it. Nandun yung general classifications of mental health conditions, Doc Lalaine, Ma'am Pam. So, kinaklasify yung iba't ibang uri or klase ng mental health conditions. At narito po yung ilan sa mga pangunahing kategorya. So nakakategorize yung mental health conditions at ang mga halimbawa sa bawat isa. Say for example, yung very common na sinasabi natin na depression, bipolar disorder, actually sa classification ng mental health conditions, nandun siya sa mood disorders. Doon siya napabilang. Under mood disorders, may mga iba-ibang conditions, specific conditions. Marami yun. Yung common na alam natin, ito na nga yung depression, bipolar disorder, cyclothymia, at marami pa. Ano yung mga pangkaraniwang kondisyon na napapaloob sa ganitong category? Yun na nga, madalas na lungkot, kawalan ng gana, o bigla ang pagtaas at pagbaba ng emosyon. So, well, I'm referring to depression and or bipolar disorder. Next naman, another categorization is yung anxiety disorder. So, minsan sinasabi natin, anxiety, pero anxiety disorder as a category, maraming napapaloob doon. Nandoon halimbawa yung generalized anxiety disorder. Ito naman ay very common na halimbawa ng kondisyon under this. Panic attacks.
So iba yung panic attacks pala, iba pala yung generalized anxiety disorders. Kasama diyan generalized anxiety, kasama sa anxiety disorders yung phobia, yung iba't ibang uri ng phobia na nararanasan din ng mga tao. So ano ito? Madalas laging kinakabahan, kahit walang dahilan, mabilis kabahan o yung pagkatakot sa mga sitwasyong normal lang sa iba. Another classifications, Doc Lalay, no, allow me to go over it, no? Another category is yung tinatawag nating obsessive compulsive unrelated disorders. O na nga, narinig nyo na parang OCD o yung tinatawag o yung hoarding disorders, yung bang yung packrat na kadaming hinuhoard na hindi matapon-tapon ilang taon na, yung mga ganun. So ito yung madalas na yung parang yung tawag naming clinical picture. Ito yung paulit-ulit na iniisip ang isang bagay, yun yung obsession. At inuulit-ulit naman yung isang gawain, yun naman ay compulsion para mabawasan ng kaba. So yun yung mga halimbawa under obsessive compulsive disorder. Another thing is yung trauma and stressor-related disorders. So dito napaloob yung PTSD, post-traumatic stress disorder, adjustment disorder, at marami pa. Pagkatapos niyan, meron din tayong tinatawag na psychotic disorders. Dito naman napabilang yung schizophrenia, yung nawawala sa katinoan, or nakakakita or nakakarinig ng hindi totoo or hindi nakikita ng ibang tao. Or yung may mga paniniwalang hindi naman makatotohanan. Another category is yung eating disorders. Example nito, anorexia, bulimia, may problema sa pagkain, sobrang yung takot tumaba, o labis na pagkain, tapos susuka. Another, pampito, is yung neurodevelopmental disorders. Dito pumapasok yung autism spectrum disorder, yung ESD, ADHD, at marami pa, yung mga learning disorders, dyslexia, dyscalculia naman, dysgraphia, yung may aversion sa pagsusulat, dyscalculia sa mathematics naman, dyslexia is in reading, yung mga ganun. So, karaniwang lumalabas sa pagkabata na may kinalaman sa focus, sa pakikipag-ugnayan, yung social interaction niya, or yung kanyang kilos, at yung pagkatuto. Pangwalo sa kategorya ay yung personality disorders. So yun, marami din yun. Actually, may borderline, narcissistic personality disorder, yung mga schizotypal, marami pa yung mga iba-ibang personality disorders under this. Dito, yung ugali o yung pag-uugali na paulit-ulit at matagal nang nakakaapekto sa relasyon sa ibang tao. Pangsyam, yung somatic symptoms and related disorders. Ito yung mga laging may nararamdaman, sakit at matagal nang yung para bang laging may nararamdamang sakit sa katawan pero walang nakikitang dahilan sa mga medical tests o walang lumalabas na biological cause sa kanyang mga nararamdaman. Pangsampu dito ay yung substance-related and addictive disorders. Yun na nga, no? Pag sinabi nating substance related and addictive behaviors, disorders, dito pumapasok yung drug addiction, alcoholism, gambling disorder. Ito yung mga hindi mapigilan paggamit ng substance o pagsugal o kahit yung nakakasira na sa buhay pero nandun pa din. And many other forms of addiction. Panglabing isa, yung sleep-wake disorders. Ito na, yung insomnia or yung sleep apnea. Ito yung mahirap matulog, madalas magising o sobrang antok sa araw. At ang labing dalawa ay yung
pagkalito, pagkawala ng memorya at pagbaba ng kanyang mental ability to perform yung mga daily or yung mga daily tasks sa mga may edad. So, kung titingnan nyo habang kung nakikinig kayo sa akin magmula pa kanina, you would realize na kadami pala ng ng mga mental health conditions na sinasabi natin. Ang siste pa doon, pwedeng magkasabay, yung parang they exist together in one person. Yung mga tinatawag nating comorbidities na yung isang kondisyon pwedeng nandoon sa iyo. Say for example, mostly pag depression, which is under mood disorder, yung mood disorder nga, yung persistent depressive disorder, for example, may kasamang yun, insomnia. Sometimes may kasamang panic attack din yun or yung anxiety. Minsan may problema din yun sa kanyang addiction or yung pagkahilig sa isang bagay na hindi niya mapigilan ang paggawa nun. So, marirealize mo na may mga pagkakataon na sabay-sabay ang lahat ng mga ito o hindi naman lahat, yung ilan man doon na pwedeng mag-i-exist sa isang tao. Kaya nga, mahirap siyang i-generalize. Sa usaping mental health, mas maganda na nasusuri ng mga tamang professionals upang magkaroon ng tamang diagnosis. Kaya nga, yung sinabi ko kanina, may ginagamit na batayan base sa kung anong mga simptomas na nakikita or na ibabahagi ng isang pasyente sa kanyang professional na tumitingin para malista at ma-identify kung ano yung mga clusters of symptoms na nagmamanifest. At doon ay ina-identify yun. Sa yung pag-a-assess naman, initially hindi agad-agad na sinasabi, oh, may may generalized anxiety disorder ka, sure ako diyan. Sa profesyon namin, may tinatawag na working diagnosis or tentative diagnosis. Ito yung mga ginagamit na terminolohiya para sabihin, ito yung nakikita ko based dito sa mga symptoms na nagmamanifest sa iyo, parang pasok siya sa ganitong kondisyon. At yung kondisyon na yan ay tatawagin siyang tentative diagnosis. When we do differential diagnosis, parang ito yung magiging tentative or working diagnosis na habang inaalam palalo, in our case, dito sa clinic, magdadaan ng assessment. Yung assessment, hindi yan mabilisan. In my experience here in our clinic, sa Hoffen Clinic sa Davao, 2 to 3 hours. Minsan nga umaabot pa ng 4 na oras. So bali sa isang araw, 2 kliyente lang yung pwede naming ma-handle kasi nga nag-i-interview, pinapatake ng exam, yung battery of test, iba-ibang klase ng test, depending on yung mga reported symptoms or yung mga reported na nararamdaman niya. Pagkatapos nun, mag-i-intake interview mula pagkabata. And even before, nung habang pinagbubuntis ng nanay, ano yung mga kondisyon, yung mga ganito, anong nangyayari sa nanay habang nagbubuntis, ano yung kanyang nararamdaman, may mga nainom ba siyang gamot, or kung anong mga nangyayari, significant events during her pregnancy, at during yung delivery, and even after the delivery. So, inuusisa yan. Pagkatapos, inaalam pa din yung anong nangyari growing up sa pamilya, sa kanyang immediate environment. Inaalam. So, mahabang pagtatanong, mahabang interview. Pagkatapos, ay pag-aaralan yan.
gagawa ng report. Alam niyo yung report, aabot yan ng, again, in our experience here in the clinic, 10 to 15 pages kasi gagawa ng parang case study. Kaya mahal. Kasi sa isang araw, 2 or 3 lang, Doc Lalaine. Or minsan nga talagang pagkatapos niyan, nagtatanong ka pa, may kailangan ka pang, pag may kulang na information, sasabihin mo, pwede ko bang makausap ang iyong nanay? Halimbawa, wala ang nanay. Or nagbibigay pa nga kami ng mga questionnaire para sa teachers, for example. Parang yun yung part, kabahagi siya ng yung collateral information that we need to get from people na nakapag-obserba sa kanya. So ganun kadami. Pagkabalik ng papel, pagkabalik ng mga questionnaires na yun, again, pag-aaralan, gagawa ng napakahabang case report. Tsaka doon maglalagay tentative working diagnosis. Pagkatapos ano yung mga recommendations. Madalas kasama sa recommendations yung psychotherapy. At iba't ibang uri din ng psychotherapy. May mga yung tinatawag cognitive behavioral therapy, may parang psycho-spiritual, kung nakita naman namin na it is appropriate for this particular modality na gagamitin, at marami pang iba. Ngayon, may mga pagkakataon ding nakita namin na kailangan ng agarang medical intervention. So yun, nagre-refer kami sa partner psychiatrist din ng clinic kasi may psychiatrist din yung clinic natin dito sa Davao. So i-refer namin for psychiatric meds muna kasi habang hindi pa siya nakakausap or hindi pa matino yung kanyang mga sagot or talagang wala pa siya, lumilipad-lipad pa yung kanyang pag-iisip. Or minsan, nandun pa yung takot, ayaw makipag-usap. So, medical intervention muna. Pag kumalma at naging okay na at pwede na siya sa psychotherapy or yung talk therapy, ayun, uumpisahan. So, hindi siya ganun kadali at hindi siya ganun yung parang simple. Kaya nga, hindi tayo basta-basta makakapag-label or yung hindi natin ini-encourage yung agad-agad nating sabihin, oy, may depression yan or may anxiety yan. Kasi nga, minsan kadami-dami ng kailangang titingnan at i-consider bago natin masabi yung ganong kondisyon. Now, if we have the condition and the person is responding to the medical intervention, ayun, tuloy-tuloy na yan. At halimbawa, no need for medical intervention, kailangan ng psychotherapy, yun, the clinical psychologist will come in to do the psychotherapy. Hindi din yan one-shot deal, parang tapos na. Series din ito, mangyayari niyan, mag-i-schedule kailan yung next session, may homework na ibibigay, next session ulit, tapos ifa-follow up yung mga ganun. Minsan, may mga pagkakataong magkasabay yung medical tsaka yung kanyang psychotherapy. May mga cases na, say for example, kailangang i-manage yung kanyang anxiety medically para lang ma-reduce yung mga somatic symptoms, yung mga palpitations, or yung hindi hindi yung pagkawala ng tulog, so yun, or yung appetite din. At the same time, we know workout, yung psychotherapy, understanding what causes all this. So, ganun yung mga parang ginagawang proseso para malaman or para alamin yung kondisyon ng isang tao, yung kanyang mental health condition. Gusto kong sabihin din na ang mga pangyayaring ito ay yung para bang hindi ibig sabihin meron kang ganitong karamdaman ay wala ng lunas. In many cases, and in most cases sa mental health,
conditions, talagang namamanage. Maski na nga yung, alam natin, yung iniisip nating baliw na baliw, yung parang kailangang ikulong, kailangang nakagapos, o yung kailangang itali sa puno para hindi na maglalayas or kung ano man. Actually, may gamot din yan. May pwedeng gawin sa mga ganitong karamdaman na as far as yung research and also yung actual experience personally and what I know as a professional in this field, may mga talagang nag-i-improve over time. Kailangan lang talaga ng masinsinang paggamot at yung nararapat na mga interventions doon sa isang tao. Hindi ibig sabihin na pag meron ng ganong karamdaman, wala na. Parang it's the end of the world. Kaya nga minsan, hindi tayo naging bukas para pag-usapan ito kasi yung takot at hiya natin. Hopefully, with things that we are doing now in the church, community, sa ating, ito, yung radio program, at iba't ibang mga pamamaraan, ay para bang napag-uusapan and eventually, naging mas malawak ang pagkaunawa natin sa mental health conditions. Mental health at mental health conditions para mas iisipin nating ano siya, isang sakit at since ito'y sakit, may pwedeng gamot or may pwedeng lunas na pwedeng ibigay at gawin sa isang tao. Hindi siya yung parang end of the world na parang katapusan na kaya itago mo na lang yan, wag mo nang pag-usapan. Sa pamilya natin walang ganitong karamdaman, wag na nating pag-usapan yung mga ganun. Hindi siya encouraging bagkus nagiging siya, barriers to help-seeking behaviors ng mga taong may ganong kondisyon. And alam nyo, based on personal observation ko din, pag natanggap ng mga mahal sa buhay, mas madaling matanggap ng tao mismo yung kanyang pinagdadaanan. So nagiging bahagi din tayo ng yung bang paglago at or yung pagkasira ng or paglala ng isang kondisyon. Kung tayo sa ating pamilya, say for example, ay hindi tanggap. Kaya nga, at ito pa, hindi ko to nasabi kanina bilang bahagi ng proseso, matagal ding oras yung ginugugol namin about psychoeducation sa clinic. Pinapaintindi namin sa pasyente mismo, sa kliyente mismo, sa kanyang mga mahal sa buhay, or kung sino man yung nandoon, pinapaintindi namin yung kondisyon, sinasabi, at talagang ine-explain para maintindihan nila ano yung nangyayari at ano yung magiging papel nila sa paggaling ng tao. At minsan, after explanation, talagang pa yan, yung bang tutulungan pa natin silang yung parang, alam niyo yung proseso ng pagkatapos malaman ng isang kondisyon, dumadaan sa denial, depression, tsaka pa bargaining, bago pa yung acceptance na okay, ito na nga. So, yung proseso na yan, inaalalayan din natin ang miyembro ng pamilya, yung tao mismo, para mas magiging positibo ang kanyang pananaw sa kanyang nararamdaman. Kasi nga, bahagi ng paggaling or yung successful treatment ay yung positive or yung magandang pagtanggap sa kung anong meron siya or ano yung kanyang karamdaman. Pag nagiging maayos yun lahat at saka nagiging proseso yung intervention, nagiging madali yung recovery sa isang tao. Kaya nga, hopefully, itong pag-uusap natin ngayon, magdudulot sa atin ng parang curiosity to understand the condition more, at the same time, compassion, just like any illness, physical illnesses,
hindi madali yung malaman mong may ganun kang sakit. Pero pag nagiging napaintindi natin at na yung natanggap ng maluwag sa puso, although hindi siya madali, inaamin natin yan. Pero pag natanggap ng maluwag sa puso, nagiging madali yung recovery. At yung recovery naman ay nagiging bahagi na lang ng normal or yung pang-araw-araw na pangyayari sa buhay. And eventually, nakaka-adjust naman. So that's what we are hoping na yung parang we're hoping for people and their significant others to reach para magiging positive or positibo yung tinatawag nating prognosis, no? It's a clinical term. Yung pang kahinatnan nung kanyang karamdaman. Yun po. I'm not sure if I am able to cover things that I need to share, Doc. Oh, napakaganda. Alam mo, hindi na nga kami makapagsalita. It's very, very clear. Ang nakuha, marami kong mga gleanings, Pam, sa lecture, no? Sa Same binahagi here. ni Dr. Belmonte, Dr. Chris Del Monte. And to those of you who are listening over Facebook, sa YouTube, you can write down your questions and pwede po nating itanong kay Doc. Well, Doc, ang nakuha ko sa lecture mo, yung understanding. Halimbawa, may nakita ng problema, no, ang ating kapamilya. Your understanding, yung care, at yung acceptance ng relative is very, very, very important. Either sa improvement or sa decline ng mental health status ng ating kaibigan o ng ating relative. So, kaya nga, mas maganda siguro talaga mga kaibigan na makinig tayo dito sa Mindful Chats kasi dito malalaman natin ang mga pamamaraan kung paano kahit napakahirap na tanggapin na may problema ang aking kapamilya sa mental health, but by listening to the different resource persons sa Mindful Chats, malalaman natin kung paano natin matatanggap at matutulungan ang ating mga kaibigan at ating kapamilya. Pam? That's very correct, Doc Lane. And thank you very much, Doc Chris. We would like to make a segue for a moment. We'd like to say hello to Ma'am Glory Gallardo watching from Lebanon. Medyo malayo-layo to. Marami ang nakikinig sa atin, Doc, Doc, na hindi galing dito sa Pilipinas. Natutuwa ako. Yun na nga, pansin ko nga, nakita ko sa group chat. Yeah. Opo, may from Cairo, Egypt, si Hani Morcos, opo. At si Delong Landanganon. Ito naman ay from taga-diha sa Davao de Oro. Yes. Delong Landanganon. Opo. And then we have Hani Morcos. Happy Sabbath. Opo. Happy listening from Cairo, Egypt. Wow. Egypt. Hello po sa inyo dyan sa Egypt. Hindi po kami marunong mag-Egyptian language, but I would like to extend our greetings to all of you there. At meron din po tayo, of course, dito sa malapit, dito sa Dasmariñas, Cavite City, SDA Church, Concepcion de Hayan Villones. And hello po to Sir Andy Joaquin. Good evening po sa inyo. And then, aside from that, meron po tayong mga listeners, Judith Borse, live, listening from Iriga City. Hello there, mga Irigenyo. And then, sabi nila, they hope that there is a translation in English because there are friends from Indonesia who are listening right now. Hello, Pastor. Oh, good evening. Abuno, okay? Our friends there in Manado, Indonesia, they are listening right now. And we hope that our friends from the technical side will put an English subtitle. Subtitles. Yes, English subtitles so that you can understand. Okay, so
regards, yun lang yung mga nakita natin na mga taga-ibang bansa at malalayo. Alam ko po na marami pa dyan, but we cannot mention your name, but we hope to mention your name in the future. Well, may katanungan ka pa. Meron akong itatanong kay Dr. Del Monte. Sa case nyo po, because I know na kayo po ang number one na merong mental health facility, no, sa 11 hospitals within the Philippines run by the Seventh-day Adventist. Ang Davao Adventist Hospital ang may Hoffen Clinic, no, mental health facility. Doc, in your case po sa Hoffen Clinic, ano po ang very common na mental health problem na dumudulog sa inyo na nai-encounter nyo? Yes, that's a very good question, Doc. Actually, 70%, almost 70% of our clients are 24 years old below. Oh. And madalas, marami sa aming kliyente ngayon are neurodevelopmental cases. Yun na, yung sinabi ko kanina, ASD, ADHD, pero ito sila yung dumadating sa amin na hindi mga maliliit na bata, no? There are high school or college students or young professionals na they're taking medications for like 2-3 years, pero hindi nila naiintindihan yung mga sarili nila, and they seem na parang sa 2 taon, 1 taon na they're taking medication, parang hindi nila napapansin yung paggaling. So they wanted assessment again. So lahat ng pumupunta sa amin naman ay talagang ina-assess namin. Surprisingly, yung mga depressions, yung mga may anxiety, na yun yung mga presenting problems ng dumating sa amin, yun pala ay may mga undiagnosed conditions like ESD, Autism Spectrum Disorder, ADHD, may mga dyslexia, at ibang neurodevelopmental conditions na undiagnosed. So growing up, nabubuli sa school, or parang hindi nila nakikita yung sarili nila sa kung anong gagawin sa buhay, or parang mismatch yung career nila sa kanilang mga ginagawa, nawawalan sila ng direksyon sa buhay. Yung iba hindi nakapagtapos, na ang galing-galing naman, parang kung pag nagsasalita, talagang napakagaling magsalita, pero ayaw mag-aral, walang hilig sa pag-aaral. So growing up, parang napipressure na kailangang maghanap ng trabaho, kailangang may ganito, kailangang may degree and all. At hindi nila nagawa yun. Or kung may degree man, pero hirap na in the process, they're getting anxiety, they're developing anxiety, depressions, and many others, yung common, yung mood disorder nga, tsaka yung anxiety disorders. So, pagdating dito, nakikita namin yun na kailangang titingnan ulit, at nakikita namin maraming kaso na may mga neurodevelopmental disorders na at 14 years old they started taking medication hanggat naging 20 years old, 24 years old, pero hindi sila gumagaling, nandun pa din paulit-ulit. Iba nga, palipat-lipat ng psychiatrist, palipat-lipat na ng kung sinong health professionals. Kasi yun pala, hindi na-address yung mga underlying causes, which is kadalasan, doon sa tanong mo, Doc, kadalasan neurodevelopmental conditions. Okay. Undiagnosed ESD, undiagnosed ADHD, na nagkukos ng bullying experience sa school, or wala yung issue with self-esteem, kasi parang feeling nila napakabubong-bubo nila, kasi yung mga batchmates nila, nakasabayan nila nung kinder, ay mga professionals na, sila ngayon ay parang hindi pa alam kung anong gagawin sa buhay. Yung iba nga parang nawawala na ng pag-asa, anong nangyayari sa buhay ko, bakit ako ganito. Hindi nila yan naiintindihan,
hindi nila alam kung anong nangyayari sa mga sarili nila. So, lumalabas yung depression, yung anxiety, wala ng motivation, self-esteem issues, and all. These are mental health issues. Pero kung titingnan mo, may mga underlying undiagnosed conditions. Yun ang madami sa amin, Doc. Sabi ko nga, 24 years old below ng almost 70% of our clients are coming from this age group. Tapos, isang na-observe namin, sa age group na yan, they're so open to talk about mental health condition. Yung para bang, oh, I'm seeing a psychologist. I'm going to see my psychiatrist next Friday. Ganun. Sino psychiatrist mo? Parang they're open to talk about it, yung magkaedad. As opposed to sa mga yung mga middle age or yung talagang older persons, they don't want to talk about mental health kasi parang ako buang or ako baliw, ayoko pag-usapan or hindi ko siya tatanggapin na may ganun akong problema. So, mahirap yung pag ganung may stigma pa nga, no? But we cannot blame people kasi nga sa ganung they grew up in a generation na hindi nga pinag-uusapan ito. But for 24 years old and below, well, I'm speaking sa experience namin sa clinic, no? Kasi yun talaga yung striking na nakita namin. They're open to talk about. So madalas, yung mga kliyente namin, sila na din yung nagre-refer sa mga kaibigan, kaklase na, oh, I'm seeing a psychologist. Sino psychologist mo? Oh, you come to this clinic kasi sila, and I'm like, the help me a lot, ganito. So, nagiging sila na yung nagre-refer. So, yun doon sa tanong na ano yung makadalasan na mga nakikita. So, And statistically, based on research also, depression and anxiety are the most common forms of mental health condition. Kaya nga ang tawag sa depression is the common colds of mental illness. Kasi nga ganun siya common. It's very common na sometimes hindi mo alam meron ka pala nun. Kung talagang mag-a-assessment tayo, lalabas na meron tayo nito. It's 3 in every 10. So, and Doc, it's growing actually. So, Doc, it is really important that, they should be diagnosed properly para mabigyan ng tamang intervention. Wow, Doc, alam mo, napakaraming mga katanungan. We have a question coming from Oscar Bumagat Garcia, but we cannot answer it now kasi 2 minutes na lang ang time. We will answer it, Sir Oscar Bumagat Garcia, tomorrow, no? And then we also have our listener coming from South Dakota, USA, Otit Braga Bagono. Hello po. Yung mga questions nyo, tomorrow na lang po namin sasagutin. And to all of you, not tomorrow, so Monday. That's Monday. So Thank you, Leo. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday. So we will answer your question this coming Monday. Yes, Pam? Yes, thank you very much, everyone, for listening to us. This has been Mindful Chat, and you are listening through 89.1 AWR Manila, and also from Facebook account and YouTube account. You can still send us your questions or whatever inquiries you have at 0918-9447-891. We would like to thank everybody for being here tonight. Thank you very much, Dr. Chris, and of course, Doc Lalaine. Thank you, and we hope to see you on Monday. I will not be around on Monday, though, but I wish to be here on Wednesday. See you, and may God bless us all. Thank you very much, all of you. Good night, and have pleasant dreams. Thank you. Okay, thank you so much. If you happen to be in Davao, please visit Hofen Clinic. Okay, Hofen Clinic. Thank you. This is Lalaine Saron Alpanoso. Remember to cast all your anxiety on Him. 1 Peter 5:7. Magandang gabi. Amen. Mindful Chats. Bye-bye. Bye-bye. Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin
ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.